Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ang ikapagtatagumpay ng ating mga anak sa mga pagsubok. Naipagpauna na po sa atin na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay padadaanin ng Diyos sa mga pagsubok tulad ng ginto na pinadadaan sa apoy upang maging dalisay. Mas mahalaga po ang ating pananampalataya kaysa ginto. Kaya hindi po maiiwasan na padaanin ito sa mga pagsubok. Tayong lahat, anuman ang ipahintulot ng Diyos na pagdaanan natin at mangyari sa iglesia, dapat mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Tayong mga magulang, kasama ang ating mga anak. Minabuti po namin talakaying muli ang paksang ito sa harap ng mga hindi kanais-nais na mga nangyayari sa iglesia na sumira at patuloy pang sumisira sa dungis at dangal ng iglesia. Ang nangyayaring ito ay nagbunga ng katitisuran, ng panlalamig sa pananampalataya. Ang iba ay humantong pa sa pagkasuklam, hindi lamang sa mga gumagawa ng masama, pati na ang iglesia ay kinasusuklaman na ng iba. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon ay iisa-isahin natin ang mga hindi kanais-nais na nangyayari sa kasalukuyan, hindi upang dagdagan ang katitisuran, panlalamig sa pananampalataya at pagkasuklam ng marami, lalo na ng mga kabataan, kundi upang patunayan na tayo na magkakasama sa EJM Group ay hindi kaisa ng mga maling nangyayari sa iglesia. Sa halip ay pag-aaralan natin sa leksyong ito ang tamang reaksyon, ang tamang pagharap sa mga masasamang nangyayari sa iglesia para maingatan natin ang tunay nating pananampalataya. Hindi pa po nagtatagal ay bumangon ang sunod-sunod na mga kontrobersya na sangkot ang mga kaanib sa iglesia. Ang isa rito ay ang nabalitang pagpatay sa isang kilalang personalidad sa media, isang radio commentator na kapatid sa iglesia, na ang gumawa ng krimen ay isa ring kapatid sa iglesia. Ang dating hepe ng Bureau of Corrections na ngayon ay isa ng pogante o takas. Ngunit wala tayong nabalitaan na inaksyonan ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia. Ang tanong natin, bakit po kaya? Ang isa pa ay ang sensational na kaso ng isang Chinese national na naging mayor ng isang bayan sa Tarlac dahil sa pag-endorso ng iglesia, gayong sangkot pala sa malawak na illegal gambling operation. Kaya pinaghanap ng mga otoridad. Siya'y naging isang pugante rin, subalit nadakip sa Indonesia at isinuko sa mga otoridad ng Pilipinas. Sa ginawang pagdinig ng Senado na pag-alaman at napatunayang may mga kapatid sa iglesia na sangkot sa pagtatakip ng kanyang pagtakas. Pangunahin ang abogado. At meron pang iba na hindi pinanganlan, subalit halatang may malaking impluensya sa kapatid na abogado. Kaya nagawa niya yung pagtatakip doon sa Chinese national. Subalit katulad ng nauna, wala pa rin tayong nabalitaan tungkol sa anumang aksyon
ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia. Bakit po kaya? Ano pa ang sensational na pagkakasangkot ng isang kapatid na humawak ng mataas na tungkulin sa Philippine National Police sa extrajudicial killings o EJK sa panahon ng dating administrasyon? Hindi rin po tayo nakabalita ng anumang aksyon na ginawa ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia. Itinatanong uli natin, bakit po kaya? At ngayon, may mga kabataang nagtatanong sa kanilang mga magulang tungkol sa rally na inorganisa ng pamunuan ng iglesia upang di umano ay itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa ng mga namiminuno ng bansang Pilipinas. Bakit sila nagtatanong? Hindi kasi nila makita ang lohika o ang katwiran sa tinaguriang National Rally for Peace na kalaunan ay nalantad mula sa mismong mga pangunahing tagapagsalita na yun pala ay isang kilusan upang pigilan ang planong impeachment sa isang mataas na pinuno na inakusahan ng katiwalian. Itinatanong din natin, bakit po kaya kailangan nilang gawin yun? Mas masahol pa sa naturang rally isang ministro na may mataas na katungkulan ang gumamit ng panunuya sa isang politiko na kanyang pinatatamaan. At nagbitiw din ng mga salitang puno ng kayabangan na hindi dapat marinig sa isang tao ng Diyos na nananawagan ng kapayapaan, pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagpapatawaran. Ang kanyang ginawa ay nagpapaalala sa atin ng kanyang ginawa sa isang malaking rally sa EDSA para ipanawagan ang paghihiwalay ng iglesia at ng estado. Na doon ay gumamit din siya ng magagaspang na pananalita laban din sa naturang politiko na kanyang tinuya sa nakaraang rally. Kaya, sa kabalintunaan, ang naturang rally para sa kapayapaan ay nagdulot ng higit pang pagtatalo at pagkakabahabahagi sa mga pinuno ng gobyerno at sa bansa mismo. Ang masaklap, ang rallying yun, ay naglagay muli sa iglesia sa limelight o focus ng pagsusuri dahil sa iba't ibang blogs na naglalantad ngayon sa bilyong-bilyong pisong pagkakautang ng iglesia gamit ang mga ari-arian nito bilang collateral. Sa nasabing blogs, binigyan din ang hindi makatarong ang pagtitiwala at pang-aapi ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia sa kanyang sariling ina, sa nakababatang kapatid, at iba pang miyembro ng kanilang pamilya na magsisiyam na taon nang nagdurusa sa bilangguan. May isang galit na vlogger na gumagamit ng masasamang pananalita laban sa kasalukuyang tagapanguna sa iglesia at maging sa iglesia. Kung tawagin nga ang iglesia ay iglesia ni Manalo, mali yun. Hindi natin kinukonsente yun. Pero ang itinatanong ng vlogger na yan, paano ka mananawagan ng pagkakaisa kung ikaw mismo ay hinati mo ang iyong sariling pamilya? Isang katanungan sa isipan ng marami, lalo na sa mga kabataan na hindi pa nasasagot, na kahit ang kanilang mga magulang iniiwasan o marahil ay hindi alam ang isasagot. Hindi naman sila makapagtanong sa kanilang mga ministro at iba pang mga may tungkulin sa takot na hindi sila maunawa at magbunga pa yun ang kanilang pagkatiwalag din. Ang patuloy na paghahangad ng mga kabataang
maunawaan ang nakaraan at kasalukuyang mga nangyayari sa iglesia ay hindi nakapagtataka kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang mga kabataan ay mas palasuri kaysa kanino man sa dami ng impormasyong nakukuha nila mula sa kanilang malalapit na kaibigan sa iglesia at higit sa lahat ay ang exposure nila sa social media. Dahil dito, maraming mga magulang ang nangangamba ngayon sa magiging kinabukasan ng kanilang mga anak. Kung natatakot silang makita ang kanilang mga anak na magdanas ng kasawian sa buhay na ito, lalo silang natatakot na makita ang kanilang mga anak na manghina sa pananampalataya at sa kalaunan ay maimpluwensyahang gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nagtatanong sila kung ano ang maaari nilang gawin para sa kanilang mga anak. Bilang mga magulang, dapat ba tayong madaig ng alalahanin o pangamba ng ating mga anak ay maaaring maligaw dahil sa ating nararanasan at nasasaksihang nangyayari ngayon sa iglesia? Ano po ba ang nais ng Diyos? Na malaman ng mga magulang sa kanyang bayan tungkol sa kanilang mga anak upang hindi sila mag-alala o masiraan ng loob. Magsimula tayong bumasa sa Aklat ng Mga Awit sa 127, talatang 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang ganting pala. Sinasabi po ng talata, ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. At ang bunga ng bahay bata ay gantimpala. Sa makatwid, pamana at gantimpala ng Diyos sa mga magulang ang kanilang mga anak. Maging ang mana mula sa mga magulang ay itinuturing na may malaking kahalagahan. Hindi lang dahil sa halagang salapi nito, kundi higit sa lahat sa sentimental value o kung kanino ito nanggaling. May hihigit pa po bang mahalaga kaysa sa pamanang mula sa Diyos? Ang pamanang mula sa Diyos ay isang malaking pagpapala at dapat isaalang-alang bilang gayon. Isipin natin ito, mga kapatid. Bibigyan po ba tayo ng Diyos ng isang pagpapala kung ang kanyang layunin ay mag-alala at magdusa tayo? Ang dahilan kung bakit binibigyan niya tayo ng mga pagpapala ay dahil mahal niya tayo. At nais niyang tayo ay maging masaya. Kaya ang layunin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng ating mga anak ay para magsilbi silang malaking pagkukunan ng ating kagalakan at inspirasyon. At marami ngang mga kabataang Iglesia ni Cristo na gayon sa kanilang mga magulang. Biyaya, pagpapala, pamana. Bakit may mga pagkakataong ang mga anak ay hindi nagsisilbing mana o pagpapala sa kanilang mga magulang? Sa halip ay pinagmumula ng sakit ng kalooban, ng kadalamhatian. Ano kaya ang dahilan? Nasaan ang pagkukulang? Ano po ba ang tagubilin ng Panginoon Diyos sa mga magulang mula pa noong una upang ang kanilang mga anak ay maging biyaya o pagpapala ng Diyos sa kanila? Dito natin basahin sa Genesis 18, talatang 19. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak
at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ang nabasa po natin ay tagubilin ng Diyos kay Abraham na utusan ang kanyang mga anak at ang kanyang sambahayan na ingatan o sundin ang daan ng Panginoon at gumawa ng kabanalan at kahatulan. Sa anong dahilan? Upang padatnin o ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang ipinangako kay Abraham o sa mga magulang. So makatuwid, mula pa po sa pasimula, binigyan na ng Diyos ang mga magulang ng isang napakahalagang papel na dapat gampanan sa kanilang mga anak upang matiyak na sila ay magiging pagpapala sa kanila. Ang mga magulang ay inutusan ng Diyos na gawin ang buo nilang makakaya upang turuan at sanayin ang kanilang mga anak na sundin ang daan ng Panginoon, ang kanyang kahatulan o ang kanyang mga salita. Kaya nga, nung nabubuhay pa si kapatid na Eranio G. Manalo, ay sinabi niya na hindi dapat ipaubaya ng mga magulang ang buong gawain ng pagtuturo at pagsasanay sa kanilang mga anak sa mga ministro at sa mga may tungkulin sa iglesia o ganap na umasa lamang sa mga naririnig ng mga kabataan sa pagsamba. Ang relihiyon at makadiyos na payo at saway ay nagsisimula sa tahanan. Kaya dapat gawin ng mga magulang ang kanilang bahagi sa pagtuturo. Tandaan po natin na bago ang sino man paman, tayong mga magulang ang inuutusan. At inaasahan ng Diyos na sanayin at turuan ang ating mga anak na sundin ang kanyang mga salita. Pagka nagkulang tayo o hindi natin naisagawa ang pananagutan nating ito, maaari ngang ang mga anak natin ay maging kasawi ang palad natin at hindi maging biyaya o pagpapala ng Panginoon. Paano po ba magiging mabisa ang mga magulang sa pagtuturo at sa pagsasanay sa kanilang mga anak na sumunod sa daan ng Diyos sa kanyang mga salita o kanyang mga utos? Basahin natin ang sagot dito sa Deuteronomio 6:6 hanggang 7. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Mga magulang na nakikinig ngayon, narinig ninyo ang mga salita ng Diyos na sinabi niya sa mga magulang sa unang bayan niya noon at sinasabi rin sa atin ngayon. Ano ang sabi ng Diyos? Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Napansin po ba ninyo na tayong mga magulang ang unang dapat makaalam at panatilihin ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso? Natutunan po ba natin ang mga dalisay na mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Opo, sapagkat sugo ng Diyos ang nangaral. Kaya natitiyak natin kung ano yung kalooban ng Diyos, nakarating sa atin yun. Naunawaan natin yun. At sinampalatayanan nga natin, dapat laging nakatanim sa puso natin yun. Kaya,
tayo rin ang dapat na unang nagpapahalaga. Isinasabuhay natin ang mga aral ng Diyos upang maging mabisa tayo sa pagsasalin, sa pagtuturo nito sa ating mga anak. Paano ba yung mabisang pagtuturo? Yung tinatawag na leadership by example, o pamumuno o pagtuturo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting halimbawa. Paano at kailan natin dapat masikap na ituro sa mga anak natin ang mga salita ng Diyos? Ang sabi sa talata, pagka tayo'y nakaupo sa ating bahay, lumalakad sa daan, humihiga, bumabangon, sa makatwid, sa lahat ng angkop na panahon at pagkakataon ay kailangan tayong magturo sa ating mga anak. Kailangan nating gawin ito ngayon, higit kailanman, dahil sa kasalukuyan nating kalagayan. Kasi kahit na maliliit pa yung mga anak natin, kasama nang itiniwala. Kaya ni sa pagsamba ng mga kabataan ay hindi sila makadalo. Salamat na lang sa Diyos. Sapagkat ganito man ang naging kalagayan natin, biniyayaan tayo ng Diyos nitong ating EGM at EGMC. Na dito, sinisikap naming mga ministro na kung ano yung aral, kung ano yung tinanggap natin sa sugo at sanao ng namahala, yun ang aming ipinaaalala. Yun ang aming itinuturo sa inyo. Subalit, hindi pa rin ito sapat. Kailangan nating mapagtanto na ang nangyari sa atin at sa ating pamilya at sa malaking pagsubok na pinagdadaanan ng iglesia ngayon ay hindi dahilan nyo upang talikuran natin ang ating mga tungkulin na bigay ng Diyos sa atin. Tayong mga magulang ang pinapananagot ng Diyos na magturo at magpaalala sa ating mga anak ng mga tunay na aral na tinanggap natin sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kaya, dapat po natin kunin kung saan tumigil ang maraming mga ministro. Maging masigasig tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Tandaan natin na maaaring nagtagumpay ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia na alisin tayo sa talaan, ngunit nabigo sila na alisin sa ating puso ang mga tunay na aral na tinanggap natin sa sugo at sanao ng namahala. Merong mga magulang dahil sa mahigpit na pangangailangan, nalayo sa kanilang mga anak dahil sa hanapbuhay. Gayunpaman, ay patuloy silang gumagawa ng paraan upang magabayan, mabigyan ng mabubuting payo ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan ng komunikasyon na lagi nilang inaalaala at ipinagpapauna ang espiritual na pangangailangan ng kanilang mga anak na siyang lalong mahalaga. Bukod sa pagtuturo, pagpapaalala ng mga aral, ng mga daan, ng mga payo't saway ng Panginoon Diyos sa mga anak, ano pa ang makakatulong para makumbinsi natin ang ating mga anak na matapat na sundin ang mga salita ng Panginoong Diyos? Ang babasahin natin ay nakasulat sa Isaias 38, talatang 19. Dito natin babasahin sa ang salita ng Diyos. Ang mga buhay lamang ang makakapagpuri sa inyo katulad ng ginagawa ko ngayon. Ang bawat henerasyon ay magpapahayag sa susunod na henerasyon tungkol
sa inyong katapatan. Bilang mga magulang, hindi lamang dapat nating ituro sa mga anak ang salita ng Diyos, kundi dapat din nating sabihin sa kanila ang tungkol sa katapatan ng Diyos sa atin. Sabihin natin sa kanila ang ating mga naging karanasan. Kaya nga kailangan merong tinatawag na quality time ang mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi puro hanap buhay. Hindi puro intindihin lang sa buhay na ito. Dapat nagtuturo, sumasaway, binabantayan ang lakad ng pamumuhay ng mga anak. At hindi lang yun, ikinukwento, isinasaysay sa mga anak ang katapatan ng Diyos sa kanila. Sila ay nagkasakit, pinagaling sila ng Diyos. Nasoong sa panganib, sa kapahamakan, iniligtas sila ng Diyos. Dumating ang mabibigat na suliranin, iniabot ng Diyos ang kanyang tulong. Kaya nga, ito, kasama pa natin ang ating mga anak. Buhay pa tayo. Taglay natin ang tunay na pananampalataya. Nakapaglilingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang yun. Sabihin natin yung mga mahimalang pagtulong ng Diyos na ginawa niya sa sugo, na ginawa niya sa iglesia, na bunga ng pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo. Nag-iisa lang kapatid na Felix Manalo. Walang impluwensya, walang yaman. Pero palibhasa nang hawak siya sa mga pangako ng Diyos sa kanya. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupay-pay. Tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Tinupad ng Diyos. Kaya ang iglesia, sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Felix Manalo, lumago, lumagana. Kinilala. Tagos yun hanggang sa pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. At palibhasa'y matwid na mga tagapanguna, tunay na nagmamahal, tunay na nagmamalasakit sa iglesia, na ingatan ng kabanalan, na ingatan ng kalinisan, maging sa pananalapi ng iglesia. Kaya maraming nahihikayat, humahanga sa iglesia sa panahon ng pamamahala ng mga naunang namahala sa iglesia. Lahat ng iyon ay nagpapatotoo tungkol sa katapatan ng Diyos, sa kanyang pangako, sa kanyang sugo at sa iglesia at sa ating lahat na nagsisikap magtapat sa ginagawa nating paglilingkod. Gaano ba kahalaga na ang mga anak natin ay naturuan natin at nasanay na sumunod sa mga salita ng Diyos. Ano ba ang magagawa sa mga anak natin ng mga tunay na mga salita o mga aral ng Panginoon Diyos? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, babasahin din natin ang talatang 15. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano po ang magagawa ng mga salita ng Diyos
sa mga anak natin kung naipamulat natin sila sa mga aral, sa mga salita ng Diyos, sa mga payo at saway ng Diyos. Ang sabi sa talatang binasa natin, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pagka binasa natin sa English yung bahaging yan, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang mga salita ng Diyos ay magpapasakdal, magpapapaging ganap sa buhay ng ating mga anak. Bakit? Kumpleto na. Ang mga salita ng Diyos magtuturo, sasaway, magtutuwid sa katwiran. Hindi lang yun. Ang sabi sa huling binasa natin ay makapagpapadunong sa kaligtasan. Kaya tayo, kasama ng mga anak nating nasanay, naturuan natin sa pagsunod ng mga salita ng Diyos. Hindi lang mapapanuto sa buhay na ito. Nakatitiyak tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya sana ay hindi magdamdam ang mga anak na nakikinig ngayon sa mabubuting payo, saway ng mga magulang, lalo kung ipinaaalala sa kanila ang mga salita at mga tagubilin ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang tagubilin ng Diyos sa mga anak upang pakinabangan nilang lubos ang kanyang mga salita? Ang mga anak na tinutukoy, hindi lang yung mga anak natin. Hindi lang yung mga anak ng mga anak natin. Maging tayo, mga anak din tayo. Ito ang itinatagubilin ng Diyos sa ating lahat. Sa Kawikaan sa 4 Gs hanggang 14. Unawain natin itong mabuti, namnamin, itatak sa ating puso't isipan. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran, pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitison. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Yung ingatan sapagkat siyang iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Narinig ninyo mga kapatid ang tagubilin ng Diyos na punong-puno ng pagmamalasakit sa mga anak niya. Ano ang sabi ng Diyos? Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. Gaano kahalaga yon? Ang sabi niya, ang mga taon ng iyong buhay magiging marami. Katumbas ng hahaba ang buhay. Dito pa lang sa buhay na ito, lalo na sa buhay na darating, doon sa piling niya sa langit. Ano pa sabi ng Diyos? Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw yumayaon, hindi magigipit ang iyong hakbang. Kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitiso. Wala tayong katitisuran. Hindi tayo panghihinaan ng loob.
kailanmat pinakikinggan natin itong sinasabi ng Diyos na ito. Ano higit sa lahat na panawagan ng Diyos? Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Yun nga ang pinagsisikapan natin gawin. Kaya kahit na hindi tayo makatarungang itiniwalag ng kasalukuyang pamamahala kung ano yung aral na tinanggap natin sa mga naunang namahala, iyon ang pinanghahawakan, yun ang niyayakap nating mahigpit. Hindi tayo bumibitiw doon. Kaya nga pagka meron tayong maling nakikita sa iglesia, hindi tayo nananahimik. Yun nga ang ikinatiwalag ng marami sa atin eh. Pinuna natin yung katiwalian. Yung mga maling nangyayari sa iglesia. Yun ang ikinatiwalag ng kateni. Ng mabuting may bahay ng KRD. Yun ang ikinatiwalag ng mga anak nila. At dahilan ng pagkakakulong ng ka-angel at ng pamangkin nila na anak ni Kaloti na hanggang ngayon magsisiyam na taon nang nakakulong, nakabilanggo. Hindi matamo ang hustisya. Nasabi na namin sa inyo, merong gustong tumulong para dinggin na yung kaso. Ano sabi? Ng kasalukuyang tagapanguna, huwag niyong pakialaman yan. Usapin niya ng pamilya. Isipin ninyo, nasaan ang katarungan? Nasaan ang pagpapatawad? Nasaan yung pagkakaisa na pinanawagan nila doon sa tinatawag nilang National Rally for Peace? Gusto nilang magkaisa ang mga namiminuno sa bansa. Gusto nilang magkaunawaan, magpatawaran. Bakit hindi magawa sa sariling pamilya? Double standard. Kaya nga hindi umiiral ang katarungan sa iglesia ngayon. Nakalulungkot na paghaharian ang iglesia ng kawalang katarungan. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Kitang-kita ng Diyos ang mga nangyayari sa iglesia. Hindi siya papayag na mamalaking ang naghahari sa iglesia ay kawalang katarungan, legali, kasama. Kaya mga kabataang nakikinig, tularan ninyo mga magulang nyo na ang ipinagpapaon na sa buhay na ito ay ang paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga kautusan, pamumuhay ng matuwid, pag-iibigan, pagmamalasakitan, at may bilin ang Panginoon Diyos sa mga anak. Ano sabi? Huwag kang pumasok sa landas ng masama. Huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Yan ang pinagsikapan natin gawin eh. Hindi tayo sumama sa mga gumawa ng katiwalian sa iglesia, sa mga nagsamantala sa pananalapi ng iglesia. Kaya ang iglesia ay nabaon sa utang. Pero hindi inaamin yan ng kasalukuyang mga tagapangmuno. Gumagawa sila ng paraan para takpan yung katotohanan ng ang iglesia ay nagkautang. Samantalang sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, ay pinagdidiinan yun eh. Buwisit ang pangungutang. Ang iglesia ay walang utang. Hindi nagsasanla. Pero ano nangyari sa iglesia ngayon? Palibhasa nga. Palibhasa nga, hindi naingatan yung matuwid na paraan ng pangunguna sa iglesia. Mga kapatid,
Hindi papayag ang Diyos na manatiling ganito ang kalagayan ng iglesia. Darating ang takdang panahon ng Diyos. Iaayos niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Nangako siya ang iglesia sa mga huling araw, bayan niya. Oo't padadaanin sa pagsubok, pero sa panahon ng pagsubok, makikinig siya. Sasagutin niya ang mga lingkod niya sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Kaya mga magulang na nakikinig ngayon, ipagmakaawa natin sa Diyos na ang mga anak natin, pakaingatan niya. Gamitin tayong mabisang kasangkapan para ang mga anak natin maakay sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Kung dumarating man sa iglesia ang maraming suliranin, ang mga pagsubok, matutunan din nilang harapin yun. Katulad natin na anuman ang pinagdadaanan ng iglesia ngayon, nananatili tayong matatag sa ating paninindigan. Basbasa nawa kayo ng Diyos. Mga kapatid na patuloy naming nakakasama sa ganitong mga pagsamba. Buhay ang Diyos natin. Hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Daratnan tayo ng ating kamatayan, taglay natin ang karapatan, maiwan man natin ang mga anak natin, makikita natin silang muli. At magsasama-sama tayong mananahan doon sa bayang banal, sa piling ng Panginoong Kristo at ng Panginoon Diyos. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, na punong-puno ng awat pag-ibig. Maraming salamat po. Nagpakahayag kang muli sa amin ngayon. Palibhasa ang nagkakatipon ngayon, mga lingkod mong naninindigan sa tama, nang hahawak sa matuwid na mga aral mo, nagsisikap na mabuhay ng ayon sa iyong mga kalooban. Salamat, Ama, hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa aming kani-kanyang sambahayan. Itinatawid mo kami, ibinibiyaya ang lahat ng aming mga pangangailangan para mabuhay kami ng payapa, higit sa lahat, patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat sa pananampalataya na kaloob mo sa amin, bunga ng pagsusugo mo sa mga huling araw. O Diyos ng langit, hindi namin malilimutan ang mga naunang namahala sa amin na nagpakita ng mabuting halimbawa na aming patuloy na sinusunod. Kaya naman nakapaninindigan kami magpahanggang ngayon. Nakalulungkot sapagkat hindi na gayon ang mga nangunguna sa iglesia. Isinuko nila ang lubos na pagsunod at paggalang sa mga salita mo. Kaya naman ang iglesia nililigalig ngayon ng maraming mga suliranin. Subalit sumasampalataya kami, Ama, ipinahintulot mong mangyari yon para subukin ang aming pananampalataya, dalisayin ang aming pagkakilala sa iyo at makarating kami sa kasakdalang hinahanap mo sa amin. Panginoon, pangako namin sa iyo, lalo naming pagtatalagahan ang aming paglilingkod, pakamamahalin namin ang aming pagkaiglesia ni Kristo. Ipagsasanggalang ito sa harap nino man upang maitaguyod namin ang aming paglilingkod kasama ng aming buong sambahayan. Bahala ka na po sa mga anak namin. Sila ang pangunahing naaapektuhan ng kasalukuyang mga nangyayari sa iglesia. Marami ng mga kabataan na nanlamig.
naligaw, gumagawa na ng mali dahil sa inakala nila na pinabayaan mo ng iglesia, natalikod ng iglesia. Nakalimutan nila may pangako ka, Ama. Bayan mo ang iglesia sa panahon ng pagsubok. Nakahanda kang makinig at magkaloob ng aming pangangailangan. Kaya ang hiling namin sa iyo habang may pagkakataon pa, habang buhay pa ang mga magulang, gamitin mong kasangkapan sa pagpapayo, sa pagsaway, sa pag-akay sa mga anak namin sa marapat na pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo mga anak namin. Panginoon, salamat ng marami ang mga anak na ibiniyaya mo sa amin, na kasama naming naninindigan. Nagsisilbi silang mana, biyaya, pagpapala sa buhay namin. Nagdudulot ng kasiyahan, ng kaaliwan. Kaya masaya kaming nagsasama-sama na kapagtataguyod ng aming paglilingkod. Paglaanan mo pa ng magandang kapalaran, ng mahabang buhay ang mga anak namin. Higit sa lahat, makasama namin pagdating ng araw ng kaligtasan. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami. Nariyan kang palagi para ipamagitan sa amang aming panalangin. Nihiling po namin, bantayan mo pa kami sa tuwi-tuwi na maingatan namin ang tunay naming pananampalataya. Ama, umaasa kami, pinagkaloob mong lahat ng aming ipinanalangin, ipinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Magpagaling kang lubos sa mga may karamdaman at lunasan mo ang aming mga bagabag at suliranin. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.